pinaka-goal ko guys is ma-experience yung ADB 350. Makikita nyo sa ganitong tindig ng pagkakaupo ko, tingkayad naman ako sa inyo. Ayan, dito natin subukan ang power. Alright, good day guys. It's been a while. Medyo matagal din bago natin nasundan yung last upload natin. Grabe ang init ngayon, tanghaling tapat. Medyo naging busy kasi ako lately guys, kaya hindi na natin nasundan yung last upload na video natin. But today meron tayong eco-content na I think magiging interesting to, lalo na sa mga ADB user na katulad ko. Kasi meron tayong isang kaibigan na nakapag-upgrade ng kanyang ADB 160 to ADB 350. So yun yung sasadyain natin later. So bali mamaya pag pumunta ako doon, ang pinaka goal ko guys is ma-experience yung ADB 350. Actually nakapag-try na ako noon before nung nilaunch yun sa Makina Moto last year, pero nasakyan ko lang doon yung mismong motor. Tapos eto ngayong taon nagtatry ako maghanap ng event kung saan ako pwedeng mag-testing ng ADB 350. Parang target ko nga this year is makapag-upgrade ng motor. It's either mag ADB 350 ako or magtatry ako mag big bike. Pero anyway, mas preferred ko pa rin talaga ang ADB kasi subok ko ng ADB. Marami na akong napuntahan na lugar na nagpatunay na ang ADB is napaka-komportable pagdating sa long rides. So mas preferred ko sana is ADB pa din. Pero ang hindi ko lang matansya is kung kaya ko bang dalhin yung mismong motor. Kasi nga last time nung na-testing ko siya, medyo parang tiptoe ako dun sa mismong ADB 350 kahit mas mababa yung mismong seat height at saka yung pinaka-ground clearance. Titignan ko kung kaya ko bang dalhin yung motor or itayo yung motor na nakababa yung dalawa nating paa. So yun, later na lang guys. Update ko kayo kapag nandun na ako sa mismong bahay ng kaibigan ko, kasi pupuntahan ko pa yun. Medyo malayo-layo din dito yun sa lugar ko. Parang almost 10 kilometers pa yung lalakbayin ko papunta dun sa kanila. Alright guys, so bali nandito na tayo ngayon sa bahay ng tropa. As you can see, ito na yung ADB 350 niya na swinap niya from ADB 160. But before natin to i-testing, as I mentioned earlier, meron tayong mga bagay na kailangang i-check muna, i-confirm kung talaga bang nababagay na mag-upgrade din ako into ADB 350. So without further ado guys, samahan nyo ako, testing na natin. Okay, so bali ngayon guys, iti-testing ko na muna kung kaya kong itulak or i-atras itong motor habang hindi pa ako nakasakay sa kanya. So check natin kung kakayanin ko siya. So from center stand, so try kong i-atras, i-abante. Tingnan ko kung kaya ko siyang buhatin na nakatilt. Tapos center stand ulit natin. Okay, so ang pinakaunang na-notice ko agad guys, syempre is yung weight niya. Compare sa ADB 160, additional 50 kilo ang dinagdag nitong ADB 350. Manageable naman siya, kaya ko naman siyang itulak or iatras. Medyo mararamdaman nyo na nga lang yung weight niya kapag medyo na-tilt nyo yung mismong motor. Pero para sa akin, goods naman siya. So check natin yung pangalawa. Bali ngayon guys, testing naman natin siyang sakyan. Titignan ko kung kaya ko siyang ibalanse, kaya kong ilapat yung dalawa kong paa, or kaya kong itayo yung mismong motor. Side stand ko muna para safe. Tanggalin natin sa pagkaka-side stand. Okay, as you can see guys, kaya ko naman siyang itayo na nakalapat yung dalawa kong paa. Tapos kung mapapansin nyo dito guys, nandito lang rin ako sa pinakagitna ng upuan. Wala pa ako dito sa pinakababa, yung sa pinakadulo na plastic. Makikita nyo sa ganitong tindig ng pagkakaupo ko. Ayan, tingkayad naman ako sa kanya. So sa height ko na 5'4", or sa height na 5'4", ganito yung magiging tayo nyo once na nakasakay kayo sa ADB 350. For me, manageable sa akin yung ganito. Goods ako pagdating sa ganitong stands ng pagkakatayo sa motor. Then isa pa din pala na na-notice ko dito guys is yung mismong handlebar niya.
naging wider siya ng kaunti. Tapos medyo tumaas yung pagkaka-mount nung mismong handlebar, kaya feeling ko parang tumaas siya ng kaunti, or baka dahil yung screen medyo lumapit at tumaas, kaya ganun yung feeling ko dito sa ADB 350. Okay, bali ang huli nating i-check ngayon guys is kung kaya ko bang itulak yung mismong motor paharap at patalikod habang nakasakay ako. So check natin. So medyo hirap tayo. So bali nakita nyo naman, medyo mahirap yung pag-push ng mismong motor habang nakasakay ako. Hindi ko alam dahil siguro kasi tingkayad ako, kulang yung puwersa na nanggagaling sa paa para ma-push ko yung motor or may atras. Isa pa, try ko guys na dito ko upo. Pababaan ko konti. Yan. Wala, mahirap. Mas mahirap kapag dito ako umupo sa pinakadulo. Masyadong masikip yung part na to para doon sa katawan ko. Hindi na siya makabuelo ng maayos. Parang napipigilan yung puwersa ng katawan mo. Alright, so bali na testing na natin yung mga kailangan kong i-testing dito sa motor. Hihintayin ko na lang yung tropa, nagbihis lang. Kasi magpapalit kami ng motor, gagamitin niya yung motor ko, tapos ilalabas muna namin to sa highway para doon ako makapag-testing. Okay, naka-start na ako. Ayun, kung tutusin naman, kahit lumiliko ako, nakaabang pa rin yung kaliwa kong paa. Tsaka konting-konti nga lang yung difference niya sa stock na ADB 160, yung mismong taas niya. Kaya madali lang mag-adjust. So ang pakiramdam lang talaga, mas malaki motor na yung dala. Pero kapag tumatakbo na, magaan pa rin. Gumagaan na siya. Actually, apply naman ata yun sa lahat ng motor. Yan. Tao dito guys, kasi yung kanan na part, food park. Tapos isa pa sa napansin ko dito, syempre dahil mahaba yung upuan niya, talagang pansin ko agad yung space. Kailangan umurong ako dito sa bandang gitna or malapit sa unahan. Kasi napakaluwag. Tinatry kong rat-ratin guys, pero sa ganitong takbuhan medyo okay na naman ako. O nga no, nakakailang yung busina. Tama nga yung sinabi sa ibang review. Pero syempre sa una lang naman yun. Actually nung nag-airblade ako, tapos nagpalit ako ng ADB 160, na nibago rin ako sa busina kasi yung busina ng airblade nandito ata banda sa baba. Sarap gamitin. Buti na lang nagkaroon yung tropa natin ng ganito. Hindi ko na kailangan mag-abang ng event or ng mga pa-test drive ng Honda. Ang hirap rin kasi maghanap nun guys. Yun yung tina-target ko last time. Wala, kailangan talaga may event somewhere na doon kayo pupunta para makapag-test drive lang. Good thing din to guys, so hindi siya basta-basta hinahangin. Yun ang maganda rito sa motor na to. Almost same lang din pala. Akala ko masyadong nakabend yung braso ko. Almost same lang din ng ADB 160. Yan. Yan. Tukod lang agad. Kaliwa, medyo tilot ng bahagya. So, yan, apat na daliri ko sa pa yung nakapaba. Pero kung isi-center ko naman, kaya ng 2 fingers. Alanganin pwesto 1. Yung? Huwag ka lang titigil sa alanganin pwesto 1. Oo. Actually, hindi naman ako mahilig sa talagang super power or super speed ng motor. Ang sa akin lang, as long as nakaka-overtake siya sa mga sasakyan kung kinakailangan, okay na ako doon. Kaya naman gawin ng ADB 160 yun, pero syempre kahit sino naman gusto ng upgrades. Tsaka napansin ko dito, sobrang lambot ng upuan niya. Nakakatuwa siyang gamitin. Ayan, dito natin subukan ang power ng
Grabe oh. Easy lang sa kanya yung 91 oh. Alright na alright no? Sana sila. Kaso yung tropa kong yun, di mo maiwanan yun. Kahit sabihin mo 160 ko ang gamit niya. Halimaw sa silinyador yan. Ah, yung pala yung sinasabi niya. Konting silinyador lang. May adjustment na kasing ginawa yung tropa ko dito guys. Dito sa silinyador niya. Parang quick throttle niya ata. Yun yung pagkaka-explain niya sa akin. Ganito pala feeling ng 300 plus na cc ng makina. Interesting. Natutuwa ako. Ang lakas ng makina. First time. Sa ADB 160 kaya naman ma-achieve yung ganito guys, yung mga 90, 100. Kaso ramdam nyo agad na gagapang talaga yung makina. Hindi ko lang alam guys kasi yung motor ko almost 20k plus na yung tinakbo niya. Tapos kung ano-ano na rin yung ginawa natin, nagpa-remap na rin tayo, nagpalit na rin tayo ng pipe. So sa mga ganitong kalakas na takbuhan, yung pipe yung nangingibabaw, kaya feeling natin talagang galit na galit yung makina. Ito kasi napaka smooth guys. Pero super nakakatuwa itong ano. Ayun pak, gusto ko lang lusutan. Lusutan agad. Ayun, yung lakas ng hangin guys Ito yung isa sa sinasabi ko na maganda din dito. Dahil mabigat na yung motor, hindi na siya basta-basta tinatangay. Hindi mo naramdam yung pagpalo ng hangin. Ang hirap na sa busina totoo nga Ang late kasi. Pag nag-ADB 350 ako guys, ito yung una kong papalitan dito. May nabibili naman daw na parang extender. Teka lang. Wala, hindi ko talaga siya makasagad Pero madali lang isagad guys kung gustuhin ko lang. Hindi lang ako ganun katapang dito sa highway. Gel lang muna ako. Alam nga ano yung bigay no? Papatay ko na muna. So I think yun na yun guys. Yun na yung testing natin dito sa ADB 350. Basta na-testing ko na siya, na isingit-singit ko na siya dun sa kalsada na mayroong mga sasakyan. Satisfy na tayo dun. Ayun na guys, bumalik na ulit tayo sa magaan na motor. So ngayon pababa na ulit kami ng Dabilan. Sarap. Nanliit ako bigla sa motor Medyo nabitin-bitin na agad ako sa motor 1 bar na lang pala tayo guys later na ako magpapagas. Alright, so bali ngayon guys, papaba na kami ng Carmona. So gamit ko na tong ADB 160 natin. Satisfy na ako dun sa experience na nakuha natin dun sa ADB 350 kanina. Pakyat pa lang. Actually kahit dun pa lang sa Dabilan, solid na agad yung pinaramdam ng ADB 350. Tapos lalo na nung umakyat na kami dito sa paakyat ng Carmona, dito sa Padas Manaway, ang pinaka nagustuhan ko talaga doon sa ADB 350 syempre yung lakas ng makina, kakaiba yung binibigay niya na power. Madali lang makuha yung 80 to 90 to 100. Hindi ko na lang siya na itodo pa kasi aabutin ko na yung ibang sasakyan na kasabay ko. Tapos syempre medyo iniingatan ko din kasi hindi sa atin yung motor, baka kung anong mangyari. Pero ayun, satisfy naman ako. Tapos isa pa sa napansin ko na maganda rin na nanotice ko dito sa ADB 350 is yung upuan niya. Napakalambot guys, nung stock na upuan. Malayo yung upuan niya sa ADB 160 na stock or ng PCX. Yung pinaka stock niya is talagang
very good na. Pagdating naman sa handling at saka sa mga sudden stop, sa mga stoplight, mabilis naman ako nakapag-adjust dun sa pagbaba ng paa, kasi nga medyo mataas ng kaunting-kaunti lang to sa ADB 160, tapos mabigat na rin at the same time, kaya yun yung isa sa mga tinatansya ko, yun rin yung reason kaya natin sinubukan talaga tong ADB 350 kung mamamanage ko ba yung mga ganong instances. And kung tatanungin nyo ako guys, kapag nagkaroon ba ng pagkakataon mag-upgrade ako ng ADB 350, ang sagot ko is yes, 100% yes guys. Nice. Pero itong motor ibebenta ko muna. Di-dispatch ako muna tong ADB 160 natin kasi masyado nang redundant kapag nag ADB 350 tayo tapos may 160 pa tayo. At saka limited lang yung slot nung parking ko sa bahay, so kailangan talaga may isang mawala. Kaya ang tanging option na lang is i-dispatch talaga yung ADB 160 para sa slot ng parking kung magkakaroon man ako ng ADB 350 in the future. Pero tulad nga ng sinabi ko, hindi naman ako nagmamadali na makapag-upgrade agad kasi very satisfied naman ako dito sa ADB 160. At saka kung saan na ako napunta gamit tong ADB 160, kaya marami na tong sentimental value para sa akin. Pero kung mabibenta to, ipopost ko na to guys. Hindi ko alam kung preferred ko yung swap pero kung walang magandang offer ng swap, mas preferred ko talaga yung cash as much as possible. I think hanggang doon na lang guys. So if ever naging interesting tong video na to guys, pa-like and share and subscribe na lang. And kung meron kayong mga katanungan, i-post nyo na lang or i-comment nyo na lang sa i-upload natin video para dito. So yan, malapit na kami sa Dabilan. Kanina ito yung dinaanan ko nung naligaw ako. So yun, hanggang dito na lang guys. See you on the next one. Salamat.